nagkataon lang kasi na noong 2006, I was invited to be the best man sa Canada ng aking friend na Canadian. At napakaganda ng alok niya, no? Duro mo ang kinuha niyang best man, taga Pilipinas pa. So, isang buwan lang ang binigay niya sa akin. So, supportado niya naman lahat ng gagastusin. Pero isang buwan lang ang binigay niya sa akin na para maisaayos lahat ng papeles ko at makalakad sa Canada. Eh, nagkataon na pagkukuha-kuha ko ng NSO ko kagad, wala na, bagsak na kagad ako. Kasi nakalagay sa NSO ko ay Elmer. So, hindi kayang ayusin ng isang buwan. So, tinamad na akong ayusin yun kasi aabot ng isang taon. O, kasi change name talaga siya. Papalitan talaga yung pangalan. Hindi typographical error. Talagang pinalitan talaga yung pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit. Recently ko na lang nalaman kung bakit gano'n na nangyari. Kasi ang tatay ko pala noong araw dyan sa Binyan, Laguna ay hiyang-hiya kapag tinatawag siyang Elias. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam. Siguro Elias, Layas. O Elias medyo kapareho ng banggit na alam niyo ba yung salitang Kastila sa comfort room? Casillas. Kaya medyo nababahuan siguro siya sa pangalan niya, no? Kaya ang pakilala niya sa munisipyo ay Elmer. So nung sabihin niyang junior, ang ginawa ng registrar, ginawang Elmer. Kasi ang pagkakakilala sa kanya sa bayan ng Binyan ay Elmer, hindi Elias. Pero ang pangalan niya ay Elias. So, recently ko na lang nalaman yun, 2006. Ay lahat nga ng aking mga documents, personal documents na mahalaga, ang pangalan nun ay Elias. Tangi lang sa NSO, Elmer. So may pambiro ako sa sa aking misis. Kasi ang pinakasalan niya, Elias. And Elias is nowhere to be found in the Philippines. Kaya ako nananatili pa rin binata, Galit na galit yung misis ko pag sinasabi ko yan. Kaya huwag yung sasabihin sa kanya yung magagalit siya ngayon. Alam niyo po, mahaba na ang aming pinagsamahan ni Pastor Ray. At talagang ang turingan namin ay hindi lang co-pastor, but talagang magkapatid sa Panginoon. More than that. Dahil itinuturing ko na siyang kapatid at maging ang kanyang pamilya. Actually, ang pamilya ni Kuya Ray ay kakilala ko din. Oo, at tatawag ko sa kanya mula sa tatay at nanay hanggang sa mga kapatid, sa mga ka-close to them. Ganun na ang turing ko sa kanila, isa lang pamilya. Nung i-text sa akin ni Pastor Ray ang ating tema para sa araw na ito about the church mandates in connection with mission, ay nagulat ako, wala pala talaga silang ibinibigay na teksto. So nag-isip na lang ako ng teksto na babagay doon. Actually, alam na natin ang greatest mandate of the church. That is Matthew 28:19-20. Alam na natin yon, the Great Commission. That is the church mandate. In general, that is the greatest mandate. Pero merong pang mga specific mandates to the church na connected sa mission. Mga kapatid, kapag sinabi natin church, katulad ng ating binasa kanina, it implies mission actually. Walang simbahan na walang misyon. Kapag ang simbahan ay walang mission, hindi siya iglesia. Alam niyo po ba yun? The church without a mission is not a church. Because the church is built upon the mission. Ang iglesia ay naitatag dahil sa misyon ni Kristo. Ang misyon ni Kristo ay magtatag ng iglesia. At ang iglesia ay naihula noon pa mang unang panahon from the times of the prophets. Nung sabihin ng mga propeta na ang nais ng Panginoon, the time will come that I will choose a people that belongs to me. I will write my commandments upon their hearts, and they shall be my people, and I will be their God. Yung panghula na yon ay nabuo o natupad sa pagkakaroon ng iglesia. Saan po ba naisulat ngayon ni Kristo ang salita ng Diyos? Christ dwells upon our hearts. We have been sealed by the Holy Spirit. And the Holy Spirit bears witness with our spirit so that we may call God Abba, Father. So ang banal na Espiritu, ang siyang sumusulat sapagkat tayo pinaghaharian na ni Kristo sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Kaya ang salita ng Diyos, Christ is the Word that became flesh. John chapter 1 verse 14. And the Word dwelt among us. So si Kristo saan na nabubuhay ngayon? Nabubuhay na sa atin si Kristo.
The first Sunday na nandito po ako ay natutuwa dahil I heard the complete package of the message of the cross to the church into the world. Kaya I am afraid wala na pa akong sasabihin bago ngayon. Kasi nasabi na lahat ni Pastor Noel nung first Sunday. So sabi ko nga kay Pastor Andy, parang wala na akong imimensahe sa Sunday, sa 17. Kasi nasabi na lahat ni Pastor. Kaya kung nakinig kayong mabuti, you heard the whole message, the whole package, the complete package of the message of the cross. Alam niyo po, marami tayong mga pagkakataon na parang napakasarap na lagi tayong nagtitipon sa simbahan at kumakanta ng papuri sa Diyos, hindi po ba? Alam niyo po, napakahina naman ng amen. Magkaroon niya muna tayo ng drill dito. God is good. Medyo babaguhin natin. Pag sinabi kong God is good, ang sasabihin ninyo, grabe. Pag sinabi kong all the time, matindi. Katulad ng ating kinanta kanina, Jesus is enough and more than enough. Ganon talaga kabuti ang Diyos. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, walang sino man na nakaupo sa atin ngayon dito sa simbahan. Diba? Pagising pa lamang natin sa umaga, ipinapahayag na ng ating kapaligiran kung gaano katapat at mabuti ang ating Diyos. Yung biyayaan tayo ng Diyos ng pag-iingat sa buong magdamag at pinahintulutan ng Diyos na maiumulat natin ang ating mga mata. Maliban lang kung may sore eyes kayo. Mahirap imulat ang mata. Diba? Okay, God is good! All the time? Yan ang po ngayon ang sinabing God is good. Medyo luma na yung isa eh. Luma na yun. At isa pa pala, isa pang bagong luma. Bagong luma. Sa Mindoro kasi, kapag binabati ko sila ng good morning, ang sagot sa akin ay gandang buhay. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, Pastor, kasi hindi na yun ang puso. Pag sinabi mo magandang araw, ang sagot sa'yo, magandang buhay. So they already speak blessings to you. That because of Christ, you have this beautiful and wonderful life. Palakpakan po natin. Amen. Because of Christ, you have this beautiful and wonderful life. Katulad ng inaawit natin kanina, kahit na matindi ang pagsubok, tayo'y patuloy na nagpapatuloy dahil alam natin na ang kaakibat ng mga pagsubok ay higit na biyaya ng Diyos na tumutulong sa atin upang magpatuloy at mabuhay ng masaya sa piling ni Kristo. Minsan kasi nakikita lang natin pagsubok, but we did not see the streamline of God's grace and mercy that enable us to withstand even the deepest turmoil of circumstances. Yan ang hindi natin nakikita. Katulad ng ating awit na be still. In the time of storm, God help us. He serves as our wind beneath our wings. Yan ang ating Panginoon. Ang tumutulong sa atin upang lalong magpatuloy sa paglipad, sa pagsunod ng may katapatan sa ating Panginoong Hesukristo. Lagi nating binabanggit, at habang tayo umaawit, lagi nating sinasabing, lift Jesus higher. Let His name be lifted up. Alam niyo po ba, na ang ating pagsamba, ang ating pakikipagniig sa Diyos kay Hesukristo, ang siyang ating ito yung ating refreshing time. Yung ating personal and intimate relationship with God, ito yung ating charger. Ito yung nagbibigay sa atin ng passion, yung ang love and devotion natin ang nagbibigay sa atin ng passion para i-share si Kristo. Pero minsan, merong missing. Merong missing sa atin. Kasi lagi na, ang gusto na lamang natin bilang isang iglesia, lagi na lang sumamba sa araw ng linggo. Pero yung realization of Christ, to proclaim Christ and to glorify Christ, ay nandoon sa message of the cross. Kasi ang pinagmula ng konteksto ng let Jesus be lifted up, ay si Kristo mismo. Nung sinabi ni Kristo, that when the Son of Man was lifted up, He will draw all men unto Him. Ang sinasabi ni Kristo ay ang kanyang gagawin sa krus. Ang konteksto nun ay hindi actually talaga yung sinasabi nating worship. Ang konteksto nun is the mission of Christ. And the mission of Christ is to die on the cross to save the world. Yun ang kanyang, yung sinabi niya na let
Jesus be lifted up, the Son of Man will be lifted up, that is His mission. Yan ang kanyang mission. So, ang ganda nga ng tema natin. From the cross, through the church, to the world. At linggo-linggo, for this month, alam ko, ito ang pinag-uusapan natin. But do up on realizing the message. Baka nahihiratin na lamang tayo sa pagsamba. Okay po? Masarap talagang sumamba. Dahil yung worship with love and devotion is our charger. Ito yung nag-charge sa atin. Ito yung nagpapalakas sa atin. Pero dapat magkaroon ng reality yan. We cannot change the world by going to the church. We only change the world by being a church. Katulad ng sinabi natin kanina sa ating scripture. Yung ating scripture ay nagpapakita ng the whole package ng church and her mission. So in particular, the first and foremost mission of the church is to proclaim the excellencies of Christ. In general, the mission of the church is to spread the kingdom of God through evangelism and mission. That is in general. But the greatest mandate is to go and preach the gospel. Kaya tinatawag natin the Great Commission. Pero may mga scriptural mandates sa church na connected sa mission na ating pag-uusapan sa araw na ito. Okay po, nasa yung aking... ano ba dito? Ito? Opo. Saan? Sige po, sige. Basta. Okay. Una, we are to proclaim the excellences of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Katulad ng kanina nabanggit ko, ang iglesia, ang meaning ng iglesia ay meron tatlong pangunahing ibig sabihin. Alam ko yung dalawa palagi nang nababanggit dito. Ano ba ang una? Dalawang Greek word. Ang una ay ecclesia. Naandyan na rin yun. Yung called out from darkness into light. Yun ang ibig sabihin ng iglesia. In Greek word ay means called out. Yun ang ibig sabihin nun, ecclesia. The one who is being called out. Mga tinawag. Tapos yung pangalawang meaning ay tinatawag na kuriakos sa Greek. The people that belongs to God. For you are a chosen generation. A royal priesthood, a holy nation that belongs to God. So yung pangalawang meaning ng iglesia speaks more on of the local church, the community of believers that gathered together for worshiping and glorifying God. Yan ang ibig sabihin nun. Yung una, yung iglesia, the more speaks of a universal church. Yung pangkalahatang iglesia. Everywhere, anywhere, those who are being called out for the purpose of Christ's mission. Yung pangatlong meaning ay Hebrew ang salita. Ito yung nag-i-implies ng mission natin. Kasi ang ibig sabihin ng church sa salitang Hebrew ay ida. Kayo nga po, ida. Ida. Pag binanggit yung the word na ida, ang ibig sabihin niyan ay the witnessing body of Christ. That meaning implies the mission of the church. The church is to proclaim the excellences of Christ. The church is to be a living witness of what Christ had done on the cross. The church is to fulfill His mission. Yan ang iglesia. Kaya nga kapag ang iglesia ay walang misyon, hindi yan iglesia. Mga tao lang yan na nagkakatipon. Dahil ang ibig sabihin ng iglesia ay ang katawan ni Kristo na nagpapatutuo sa kadakilaan ng kanyang Panginoon. To proclaim the excellencies of Christ. Una is to glorify God and to purify itself. These are the scriptural mandates. When we worship God, we glorify God. Pero ang kauna-unahang bagay para magkaroon ng realization talaga sa buhay ng isang mananampalataya na kanyang malwalhati at maitaas si Kristo ay walang iba kundi ang ipahayag ang ginawa ni Kristo sa krus. Ano ba ang sabi ni Pablo? I desire nothing and I preach nothing but Christ and Him crucified. Kung alam natin na tayong mga Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, that the gospel of Christ, the cross of Christ, the message of the cross, is the only thing that can save our brothers, our sisters, our friends, and people
from the damnation and curse of sin. Kung alam natin na ito lang ang makapagliligtas sa isang tao sa kanyang kaluluwa, sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno, ipagkakait ba natin yun? Alam natin na wala nang iba pang kaligtasan sa mundong ito maliban kay Kristo. Kaya kung tayo'y mahihiya, ito ang pinakakasalanan ng individual at iglesia sa ngayon. Ito yung bagay na most guilty tayo na mga Kristiyano. We do not share the message of the cross. Hindi ko na alam kung bakit. Maaaring hindi talaga natin nauunawaan ang mensahe ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan na ibinigay ni Kristo. Hindi ko rin alam kung bakit tayo nahihiya na ipahayag si Kristo. Samantalang kung makikita natin yung lalim, yung lawak at bigat ng tungkulin ito. Ngayong alam natin na maraming tao napapahamak at araw-araw marami ang napupunta sa impyerno. Sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay. Kung meron tayong pagkakataon na may pahayag si Kristo at may taas ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang ebanghelyo, gawin natin. Dahil alam natin na yun lang ang tanging pamamaraan at pagkakataon para maligtas ang tao. Pero yung passion na yun, yan ay nag-a-flame, yan ay nag-aapoy sa ating pagsamba at paliwahati sa Diyos. Kailangan yun. Pero kailangan din may workout. Pero tayo work in. Kailangan may workout. Kailangan may ilabas na. So, alam na natin, the greatest mandate is the Great Commission. The general mandate to the church is to spread the kingdom of God through church planting or through evangelism and mission. The particular mandate is to proclaim Christ's excellencies. And there are general mandates or scriptural mandates na kailangan gawin ng iglesia. Una ay luwalhatiin ang Diyos at linisin ang kanyang sarili. Ito pa, in connection with mission, ito ang ating gagawin. Una, share the gospel. To proclaim Christ is to share the gospel. Alam niyo ba ang spread ng Christianity is not through tongues? Kasi meron ako naririnig na kasabihan. Nung magbigay daw ng tongues, ayun ay nagkaroon ng power of the Holy Spirit at na-spread ang Christianity. No. The spread of Christianity is by the sharing of the gospel through communication or glossalia. When God given tongues on the day of Pentecost, it is the preaching of the gospel. When the people heard in their own native tongue the gospel, they believed the gospel. It's not because of the tongues, it's because of the preaching of the gospel. So kung nais nating lumago ang iglesia, kung nais nating lumago ang ating mga Bible study, kung nais nating lumago mas mismo ang ating personal na pamumuhay bilang Kristiyano, ating ipahayag at ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. Ang isang tao, isang Kristiyano na hindi naghahayag ng ebanghelyo ni Kristo ay isang Kristiyanong hindi lumalago sa kanyang pagkakilala kay Kristo. The more you know Christ, the more you want to share Him. Yan ang totoo. So ang panalangin ni Pablo, I pray that you may increase in the knowledge of Christ. Pero bakit niya sinasabi yun? Sapagkat yun ang pamamaraan para lalo tayo maging interesado na ipahayag si Kristo. Sapagkat habang nakikilala natin si Kristo, lalo nag-uumapaw ang ating pag-ibig at nais natin isabi sa tao, mahal ka ni Kristo dahil ako'y minahal ni Kristo. Share the gospel. Huwag tayong mahihiya. Huwag tayong matakot. Ito ang tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoon. We are called to evangelize the world. We are not called to convert the world. Ha? Tatandaan niyo po yan. Tayo ay tinawag upang ipahayag ang ebanghelyo, hindi para baguhin ang tao. The only thing that changed the people is the Holy Spirit and the Word of God. So, ang ating tungkulin lamang, ipahayag ang ebanghelyo. Kaya hindi tayo dapat matakot sapagkat nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, lalo higit sa paghahayag at pagtataas sa pangalan ni Kristo. When the name of Christ was being lifted up in this church, Christ will draw all men unto Him. Dito sa iglesia. The key is to lift Jesus. Itaas si Kristo. Papaano itataas si Kristo? Ipahayag mo ang kanyang ebanghelyo. Pangalawa, pray
for the open door. Ipanalangin natin. Ipanalangin natin sa Diyos na tulungan ang mga manggagawa ng Diyos, ang iglesia, na magbukas ang Diyos ng mga pintuan upang ipahayag ang kanyang ebanghelyo. This in the way we have been glorifying Christ by lifting Him up. Live a godly life as a witness. Matthew 5:16, ang sabi doon, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who art in heaven. Yon ang sinasabi ng Biblia. Dapat tayong mabuhay na merong makadiyos na pamumuhay. Dapat tayong mabuhay bilang isang buhay na patotoo ng Ebanghelyo ni Kristo, that we become the gospel of Christ to others. Na pag nakita tayo ng tao, ang nakikita nila ay si Kristo. When people saw us, they see Christ. They saw Christ. Nakakahiya naman doon, lalo na sa mga kabataan na lang. Pag naranasan ko to na ako'y nag-aaral pa sa PCU, kilala na kagad ako na Kristiyano. Pero yung katabi ko pala sa upuan ay Kristiyano din, born again din. Pero hindi ko alam. Kasi hindi ko makita. Pero yung mga kaklase ko, alam na ako'y nag-aaral sa Bible School during that time. May mga ganito pong pagkakataon sa buhay ninyo na napakatagal nyo na sa school, napakatagal nyo na kasama ang mga kaibigan ninyo, pero hindi nila alam na born again ka. O, nahihiya ka kasing sabihin na ikaw ay Kristiyano. You are not becoming alive to them. Anong problema? Nahihiya ba tayo na malaman ng tao na tayo ay tumanggap kay Kristo? Nahihiya ba tayo pag sinabi tayong born again? Dahil maraming mga bad connotations sa salitang born again. So hindi natin inaalis yon, yung mga bagay na yon. Kasi may mga groups na kung saan nakakasira nga naman ng born again Christian community. Pero huwag tayong mahihiya. Hindi natin dapat ikahiya si Kristo. Dapat makita sa buhay natin na pag nakita ng ating mga peers, ng ating mga barkada, ang buhay natin dapat nakikita nila. Buhay si Kristo at makapangyarihan ang Diyos. Tayo ay isang buhay na patotoo ng Ebanghelyo ni Kristo. Support and give to the mission. In connection with mission, to proclaim the excellences of Him, support and give to the mission. May tatlong uri ng missionary. Ang alam lang natin, yung mga naandoon, yung mga isinusugo, yun ang missionary. Hindi po. May tatlong bahagi ang misyon at may tatlong uri ang missionary. Ang pangunahin dyan, yung tinatawag nating frontliners or the frontline missionaries. Ito yung mga pinapatapon natin kung saan-saan. Pinapatapon talaga yun. Hindi, pinapadala kung saan-saan. Meron naman tinatawag na desk missionaries. Ito yung ating mga generals. Ito yung ating mga tagagawa ng plano. They plan and program church planting. Meron naman yung pinaka-importante sa lahat, yung tinatawag na support missionaries. Yung reinforcement missionaries. Ito naman yung mga nagbibigay para sa misyon. Hindi lamang financial, pero sila ang nagsisilbing intercessory department natin. They prayed for us. They prayed for the blessings and graces na ibigay sa misyon. Hindi lamang yon, gumagawa din sila ng mga pamamaraan to raise fund for the mission. Ito yung tinatawag nating support missionaries. So may tatlong department at may tatlong uri ang mission at ang mga missionary. Okay? Huwag niyo sabihin hindi kayo kabahagi. Kayo ay kabahagi. Kapag kayo nanalangin para sa isang nagmimisyon, kapag kayo ay nagbigay. Pero hindi natin ito ginagawa para magpasikat lang sa isa't isa. No? Ginagawa natin ito unang-una para luwalhatiin ang Diyos. To glorify God. Anong sabi ng Colossians? Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Okay, salamat po. Pangalawa, the church mandates in connection with mission is to edify and educate itself. So, kailangan nating mag-equip. Ang ibig sabihin ng edification is building and equipping. So, the whole purpose of God for this age is the building of the church. So, dito nakapaloob ang tema ng ABCUC. Developing or building a vibrant churches that produces a vibrant church planting churches. Yan ang tema ng ABCUC. So, naandito yon, to educate, to edify and educate itself. So, napakahalaga
na tayo ay nagiging bahagi ng discipleship program ng bawat iglesia. Sino dito ang tamad umattend ng Bible study? Huwag na yung itaas ang inyong kamay. Nakakaya na. Sino dito ang hindi nagpa-participate sa mga discipleship program natin o sa mga training program? Mga kapatid, hanggat maaga, magbago ka na. Magbago na tayo hanggat maaga, no? Kailangan magsumipag tayo na dumalo ng mga discipleship program sapagkat yan ay para sa ating personal na paglago. At upang maging bahagi tayo ng gawain ng iglesia, maging bahagi tayo ng kanyang discipleship program. Because a discipleship program is a mandate to the church. When we call a church, not only speaking of a universal, of a local, but it speaks more on of an individual that being called out from darkness to proclaim His excellencies. Yan ay para sa atin. Kaya kung kayo ay tamad mag-attend ng mga prayer meetings, ng mga Bible studies sa church, ng mga discipleship series dito sa church, ay magbago na po tayo ng pag-uugali. Hanggat hindi pa huli ang panahon. Alam niyo po, may danger yan. Kung mababasa niyo ang Hebrews chapter 6, verse 1, sabi doon, take heed that you may not drift away. Maging mapagbantay kayo para hindi kayo unti-unting lumayo. Okay po? Kapag kayo tinatamad sa pag-attend ng mga training program, spiritual training program, may danger po yan. Kasi unti-unting nawawala ang yung flame, yung apoy ba, yung inyong kasiglahan sa paglilingkod sa Diyos. Nauubusan din tayo ng gasolina para din tayo sa sasakyan. Sa pagwala ng gasolina, hindi na tayo tatakbo. So ang ating gasolina ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kinakailangan yan, napakahalaga niyan. Para maging bahagi tayo ng misyon, kinakailangan natin i-equip ang ating sarili. So may i-equip naman natin ang ating sarili kung tayo ay mag-aaral. Kung tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Anong sasabihin natin sa ating kapwa kung hindi natin alam mismo kung paano tayo naligtas? Di ba? Ito ang pinakaunang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nahihiyang magpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kapag tinanong ko sila ano ang dahilan bakit sila nahihiya, hindi nila alam kung paano ipahayag ang Ebanghelyo. Bakit hindi nila alam? Sapagkat hindi sila dumadalo ng mga discipleship program ng church. So kung gusto din niyong maging masigasig sa paghahayag ng salita ng Diyos, mag-aral tayo. Training for service in the ministry. Kailangan po itong pagsasanay. Isa ito sa mga mandate sa church. To teach. Diba? Una, to preach. Pangalawa ay to teach. Dapat nating turuan ang bawat isa upang sanayin sa paglilingkod sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. 2 Timothy 2:15, study the Word. To prove yourself, to present yourself a workman approved by God, rightly dividing the Word of truth. Nakakahiya naman, mga estudyante tayo ng Diyos, mga estudyante tayo ni Kristo, mga disipulo tayo ni Kristo. Pagkatapos nagbanggit tayo, makikita po sa Romans 12:10, ang sabi doon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. May His na, only na, may begotten pa. Yan po ay makikita natin sa Romans 12:10. Totoo ba? Hindi po dapat ganoon. Dapat pag nagsalita tayo ng salita ng Diyos, we are a workman approved. We are an excellent disciple of Christ. Alam natin kung ano ang ating sinasabi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lang natin nilagay sa ating utak, inilagay natin sa ating puso at ipinamuhay ng bawat isa sa atin. The best way to study the Word of God is to live upon it. Ang gamitin na natin yung word na mabisa, parang magic. Ang pinakamabisang pag-aaral o epektibong pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang ipamuhay natin ito. That is the best way to learn from the Word of God. To live upon it. Study to show thyself approved unto God, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The mandate of the church is to edify and educate itself. Ito na po ang ating pinakahuli.
The church is to evangelize the world by being salt and light. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, you are the salt of the earth. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, you are the light of the world. At meron siyang pasubali doon, paalala. Ano ang pakinabang ng asin kung wala na itong alat? Ano naman ang pakinabang ng ilaw kung ito'y ilalagay mo sa ilalim ng lamesa? Katulad ng maraming ginagawa, karamihan ng mga Kristiyanong nahihiya, ang kanilang ilawan ay inilalagay sa ilalim ng mesa. Hindi lang ito inilalagay sa isang madilim na lugar. Para makita mo at magningning ang liwanag ng ilaw, ilagay mo siya sa pinakamadilim na lugar. Diyan siya lalong magniningning. Hindi po ba? Pero pag ang isang ilawan nilagay mo na sa maliwanag, hindi na makikita ang sarili niyang liwanag. Pero ilagay mo siya sa pinakamadilim na lugar ng bahay, sigurado makikita mo ang kanyang liwanag. Ganon din tayo bilang mga Kristiyano. In connection with mission, we are to season our community through evangelism. Para ang ating komunidad ay ma-preserve natin. Para ang komunidad ay magkaroon ng lasa. Hindi nyo ba alam na tayo mga Kristiyano ang nagiging buhay ng isang pamayanan? Hindi nyo ba alam na tayo mga Kristiyano dahil sa atin, kaya ang isang barangay ay naliligtas sa anumang sakuna? Dahil tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi nyo ba alam na dahil sa atin, kaya hindi pa nagugunaw ang mundo? Dahil hindi pa tapos ang misyon ng Diyos para sa atin. Pero sa oras na tayo ay kunin na ng Diyos, yan, darating na ang lahat ng sakuna. Pero kaya miminsan nagkakaroon ng himala sa isang barangay dahil yun sa presensya ng mga anak ng Diyos. You are the salt of your community. So season your community through sharing the word, through evangelism. Mag-participate din tayo sa mga ng ating komunidad, sa mga gawain. Halimbawa sa health and sanitation, sa paglilinis ng paligid. Ipakita natin sa kanila na tayo mga Kristiyano ang nangungunang sumusunod sa mga ordinances ng barangay. Hindi yung mga Kristiyano ang nauunang sumuway. Huwag po nawang ganoon. Katulad na lang ng mga tinatawag nating traffic law, yung mga street law. Abay, karamihan ng mga kaklase ko, nandun, nakakahiyang sabihin naman. Karamihan ng aking mga kaklase sa Bible School ay nahuli ng jaywalking sa Manila. Sabi ko, nakakahiya naman mga brad. Tayo pa naman mga Bible School students ang dapat na nangunguna sa pagsunod sa mga batas. Pero tayo ang nahuhuli. Nung sila'y magsumbong dun sa aming professor na attorney, pinagalitan pa sila. Kasi professor namin si Attorney Mapili, Rudy Mapili. Pinagalitan sila. Ano ba naman kayo? Mga estudyante kayo ng Bible School, nakakahiya kayo. Totoo naman. Ganon din ba sa ating barangay? Kapag sinabi ng barangay natin ordinances, bawal magtapon ng basura dito. Pero tayo nauuna magtapon ng basura doon. Hindi po ganoon. Dapat magsilbi tayong liwanag ng bawat komunidad. Kahit saan tayo mapunta, hindi natin maiaalis ang mga salita ng Diyos na nakaakibat sa ating pagiging anak ng Diyos, ang pagiging asin at ilaw ng sanlibutan ito. So let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who art in heaven. For you are His workmanship created in Christ Jesus to do good works. Enlighten people through being light. Kailangan ang mga nahahapis, ang mga may problema, magsilbi tayong gabay sa kanila. Kapag may lumapit sa ating kapitbahay o kaibigan na humihingi ng counseling, maging lagi tayong handa. Lagi tayong maging handa. Ipakita natin sa kanila kung paanong pinatnubayan tayo ng liwanag ni Kristo. Upang sila man na nadidimlan ay magkaroon din ng liwanag. At dahil sa ating ginagawa, nagsisilbi tayong ilaw para sa kanila. Nagbibigay tayo ng gabay, higit sa lahat, nagbibigay tayo ng pag-asa. Pag-asa ng buhay na walang hanggan. Enlighten people through being light. At pangatlo, promote all that is good and perfect. Ang sabi ng Biblia, all that is good and perfect is come from the Father above. That is James. Nasa book of James, chapter 1.
Mga kapatid, ang sabi ng Galatians 6:10, in everything, in all people, do what is good, especially to those who are in the household of faith. Ito ang isang problema natin ng mga kapatid. Maganda ang ipinapakita natin sa labas, pero sa loob ng iglesia, nag-aaway tayo. Ito po ba? Maganda ang ipinapakita natin sa labas, nagkakaisa tayo, pero sa loob ng iglesia, meron tayong mga samaan ng loob. Diba? Alisin na natin yung ating mga maska. Maging totoo tayo sa isa't isa. Kasi ang sabi ng Galatians 6:10, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo't higit sa mga kapananampalataya. Sino ba mag-take care ng ating mga kapatid? Di ba tayo din? Tayo din mismo. Kung tumutulong tayo sa iba na hindi mananampalataya, lalo't higit nating pahalagahan ang ating kapatid sa Panginoon na nangangailangan ng tulong. Dahil yan isa sa mga mandate sa atin. Pag sinabing mandate, that is a command, ito sa church. Diyan tayo nabubuhay sa mga scriptural mandates na yan. Diyan nabubuo ang ating pagiging mananampalataya ni Kristo. Diyan nakapaloob ang ating pagiging iglesia sa mga biblical mandates na yan. So wala tayong karapatang sumuway. Ang ating tanging kapangyarihan lamang ay sumunod. Because all the mandates is a must. Ang lahat ng biblical mandates ay kailangang tuparin. Ang hindi pagtupad dito, dahil yan ay mandates, ay kasalanan. A failure to do it is a sin. Hindi yung asin na sinasabi ko kanina. Yan ay kasalanan. Okay? Kung nagagawa nating tumulong sa iba, higit nating pahalagahan ang ating kapwa mananampalataya. Ngunit ang isang nakakalungkot na bagay sa loob ng iglesia sa ngayon, hindi ko rin alam kung bakit nangyayari yun. Kasi ito ay isang realidad. Doon sa lugar na kung saan ay natawag ako ng aking kaibigan para maging consultant community affairs at aking pangunahin ng spiritual and moral transformation ng isang community. Pero ang isang nakita kong kahinaan ng mga pastor doon o ng mga leaders ay kanya-kanya sila. Sila din ang dahilan kung bakit nahisisira ang tinatawag nating born-again Christian community. Nag-aagawan sila sa sa provincial assistance para sa mga community affairs program ng support na hindi dapat. Nagpapataasan sila doon mismo sa governor's office. Mas maganda ang programa ko. Yan, ginagastos lang yan kung saan-saan. Sila nagsisiraan doon. Nakakahiya. Ito po, nakakahiya. Ako mismo na community affairs consultant ng governor's office ay nahihiya sa aming governor at sa aming congresswoman. Ang aming congresswoman ay naglaan ng 200,000 budget for born-again Christian community para sa mga projects o mga ministry expenses dyan. Para hindi na sila pupunta sa mga munisipyo at hihingi ng solicitation. Pero at bibigyan pa sila actually ng pagkakaalam ko. That is taon-taon at meron pang 400,000 from our congresswoman sa Occidental Mindoro. Pero alam niyo po, pinag-agawa niya ng ministerial at chaplains. So, anong nangyari? Parehong nawalan. Nasira pa. Yun ang dinatnan kong problema doon. So, ngayon naman, nung nag-try ako na ipagkasundo ang ministerial at chaplaincy, ang nangyari, ako ang pinunterya ngayon. Sabi ko, ano ba gagawin ko dito sa mga leader na to? So, alam niyo po, nakalimutan na ng bawat isa sa amin. Ano ba talaga ang aming mandate? We are called to glorify God, to exalt God and not ourselves. We are called to serve and not to be served. That the only kingdom of God exists to those who have pure heart. God only reigns to those who are humble in heart. Nakalimutan na yung mga ganung bagay. Nabanggit na ni Pastor Ray kanina si David. David is indeed a workman approved by God. Not only a workman but by a king, but a king that is approved by God, chosen. And we are indeed being chosen by God. We are chosen and we carry this biblical mandate. Our responsibility is to obey God, and our obligation is to fulfill His mission. Nawa po sa mga mensaheng ito
ay makakuha tayo ng mga aral. Ano po? At sa pagtatapos, tingnan niyo po ang aking mga kababayan. Kababayan ko po yan. Ako po talaga yung pinanganak sa Binyan. Ako po ay nag-elementary at high school sa Mindoro hanggang second year college sa Occidental Mindoro. Pero halos araw-araw po, nandiyan ako sa lugar ng mga mangyan. Ano po? Ang pinakamalaking tribo sa patay na sa ito para nakita. 1984 po, kung tayo nagpangita noong 1984, wala pa, tara siguro, yan. Okay lang. Okay. Noong 1994, kung tayo po'y nagpangita sa Mindoro noon, ako po'y nasa Batuili, bata pa po ako noong 12 anyos lang ako. At nag-try din po ako magbahag, actually. Parang ang kahawig ko ito. Nagbahag ako noon. Sana Pastor, nakaganyan ka ngayon eh. Nga, sana. Baka hindi ma-focus sa mensahe, baka sa akin na lang. Baka maagaw ko yung atensyon, magkasala pa ako sa Diyos. At tali, ang mga kababayan natin na yan, ang pinakamalaking grupo niyan ay nasa Magsaysay in particular. Ang tawag natin dito sa malalaking tribo ay Hagura. Hagura, ang tawag nila doon ay Hanunuo, Gubatnon at Ratagnan. Yan ang malalaking tribo sa Occidental Mindoro. Actually, marami ng mga foreign missionaries ang gumagawa diyan. But all, ang problema nito, they fail. Hindi ko rin alam ang dahilan why they failed, but I learned from the governor's office na napakarami ng sumuporta dyan at million pesos, hindi even billion of pesos was spent for the mission to Mangyans. Pero walang nag-prosper. Kasi yung mga nag-mission sa kanilang mga sarili. Nagkaroon sila ng magagandang car, ng bahay, at ng mga hanap buhay. Ano po? Kasi actually, all international support ministry ay nakapokus sa mga Mangyan. Lahat po ng international, even the World Bank, ay nakasuporta dyan sa, yung International Monetary Fund nakasuporta dyan sa Mangyan. Kung gusto po nating mag-raise ng fund, pinakamagandang gamitin ng Mangyan, hindi po, mali po yun. Totoo po yun. Yan ang ginagamit ngayon, hindi ka naman inaanahan ng mga Korean, ha? Hindi ka naman sinisaraan ng mga Koreano. But the Koreans use Mangyans to support, to fundraise mission. Maraming Koreano ngayon sa lugar namin. Pero wala naman ako nakikita ini-evangelize na Mangyan. Pinipicturean lang nila ang Mangyan, padala nila sa Korea, o ito, meron kaming tribe mission. Bigyan nyo kami ng suporta, magpapatayo kami ng school, magpapatayo kami ng simbahan. Pero nung malaman ko kinalaunan, naghahanap lang pala sila ng treasure. Treasure hunting lang pala sila doon sa lugar ng Mangyan. So, nagagamit ang misyon sa maling pamamaraan. Pero hindi tayo ganoon dahil tayo yung mga tunay na iglesia ng Diyos. Amen ba? Amen. So we will support the mission by planting a church to every tribes in Hagura. Ang maganda po dito, meron na tayo actually connection sa kanila. Kasi yung kanilang mga tribe chiefs, mga pinuno ng tribo ay mga kaibigan na natin. Even the barangay captains. So dahil ang lingkod po ninyo ay nasa Community Affairs program ng Governor's Office, so madalas pinapadala ko dyan sa mga yan. Pero sinasabi ko pa sa inyo ang katotohanan, ngayon po hindi na ako nagbabahag. 1984 lang po nangyari yun. Nung ako'y tumira mismo sa kanila. So ang experience ko sa pag-share sa mga Mangyan, the best way is to live with them. Mabuhay kang kasama nila. Gumawa kang kasama nila. Mangahoy kang kasama nila, mangaso kang kasama nila. Maligo kang kasama sa ilog, pero aalisin mo ang balisa sa iyong utak. Kasi pag naligo sila, wala talagang saplo. So, alisin mo na lang ang balisa sa utak mo. Pero napakahirap po talaga. So, we advise na yung mga babae, so tinuturuan na rin nila sila ng proper dressing. We advise na magkaroon naman ng kahit konting saplot sa katawan. Pero talagang matitindi ho talaga. Kung kayo ay mga medyo malisyoso ang utak ninyo, huwag na kayong mag-vision sa mga yan. Kasi pag sumama kayong maligo sa Mangyan sa ilog, ay hindi rin naman pwedeng maghubuting kayo para makigaya lang sa kanila. So ako po'y nakashort. Hindi ako nag-debrief kasi mahirap na. Alam niyo po, dapat maging, sabi natin, asin at ilaw tayo ng mga Mangyan. Pero hindi lamang po ito ang mission natin sa Occidental Mindoro. For particular, nagkakaroon na po tayo ng mga Bible Studies and Moral Development Program or Values Formation Program mismo doon sa Governor's Office. So, God willing, kung ipahintulot ng Diyos, baka ang una natin maging miyembro doon ay mga politician.
Parang challenge na, no? Ang mga member mo, politician, ano? Alam naman natin na karamihan ng politician ay hindi natin masasabing matino. Karamihan ay meron talagang itinatagong lihim. Pero napakaganda nun, alam niyo po, ang epekto nito doon sa governor's office, nagiging tapat na sila ngayon sa kanilang trabaho. Kung dati pumapasok sila ng 10, kasi 8 o'clock ang start, ngayon pumapasok na sila ng 7:30. O kasi nire-report ko na sa Civil Service Commission. O kasi isa din po akong officer ng values officer official. So, connected ako sa Civil Service Commission. Kaya may karapatan akong i-report ang anumang corruption, pati yung mga working habits ng nasa mga government agencies. Pero ako ay, siyempre, kina-challenge ko ito, mga hindi naman mga Kristiyano itong mga to. Ay, mismo nga nag-share ako ng gospel sa flag ceremony ng values formation, pagkatapos kong mag-share, naligarilyo doon sa labas. Bawal yun. Kaya, kinausap ko lang, ano pa naman ito? Ito pa naman yung tinatawag nating mga executive official. Sa hirap, ano? But anyway, walang mahirap sa Diyos. Ang kailangan lang natin ay sumunod. When we obey, God works. Gagawa ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. At nawa, hindi ano ang aking presentation, but I already have the study of the church planting program sa Mangyan. Pero ang lahat ng information niya ay nandun sa aking kaibigan na si Jun Norelia. Actually, meron kaming itinatayong Mission Foundation Project for Mangyans. Not only for Mangyans, but also to every community. So, meron na akong mga, mga moral values formation program sa every barangay. Ang kinakailangan na lang natin, mag-assign ng mga missionary. Yun na lang. Hindi ko kasi, kaya po, isang pagkakataon sa akin, saka isang opportunity mula sa Panginoon na magkausap kami ni Pastor Ray. I have only one thing in mind, that is ABCO, na makakatulong sa mission sa Mindoro. So I talk with Pastor Ray. Kasi hindi ko talaga kaya. Kapag tayo nag-iisa, hindi natin kaya. Pero pag tayo ay sama-sama, kaya-kaya. Purihin ng Panginoon at pagpalain kayo.